Ito pala ang kwento ng buhay ni Attorney Roderick Wamil, isang abogado at isang state auditor sa COA at kasalukuyan testigo sa nangyayaring impeachment kay Vice President Sara Duterte. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng kanyang buhay. Si Attorney Roderick C. Wamil ay isang 34 years old na Pilipinong state auditor, abogado, at lingkod bayan na sumikat sa buong bansa ngayong August 2026 bilang isang mahalagang testigo ng prosekusyon sa makasaysayang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kilala sa kanyang teknikal na kahusayan at di matitinag na integridad, ang kwento ng kanyang buhay ay sumasalamin sa isang paglalakbay na nakatatak sa kahusayan sa akademya at matibay na commitment sa pagprotekta sa pondo ng bayan. Si Roderick Wamil ay isinilang noong 1992 sa Pilipinas. Lumaki siyang nagpapakita ng matalas na hilig sa numero, logika, at analytical na paglutas ng problema. Pinalaki sa mga pagpapahalagang nakasentro sa pagsusumikap at responsibilidad sa lipunan, maaga niyang itinutok ang kanyang layunin sa isang karera na pagsasamahin ang teknikal na kahusayan at pampublikong pananagutan. Pondasyong akademiko. Ipinagpatuloy ni Wamil ang mataas na edukasyon ng may matinding pokus, kung saan nakabuo siya ng bihirang at makapangyarihang dalawahang kasanayan sa pinansya at batas. Bachelor of Science in Accountancy, nakakuha siya ng kanyang degree sa accounting mula sa Central Luzon State University, CLSU. Ito ang naglatag ng kanyang batayang kasanayan sa pagsubaybay sa pinansya, bookkeeping, at structural na audit sa sistema. Juris Doctor, degree sa batas sa pagnanais na maunawaan ang mga legal na parameter na namamahala sa mga pampublikong sistema. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral at nakakuha ng degree na Juris Doctor mula sa Arellano University School of Law. Mga propesyonal na kwalipikasyon, matagumpay siyang nakapasa bilang isang Certified Public Accountant (CPA) at kasapi ng Philippine Bar, kung kaya't nakamit niya ang natatanging titulo na Attorney 4. Karera sa Commission on Audit 2014. Noong September 2014, opisyal na pumasok si Attorney Wamil sa paglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng pag-anib sa Commission on Audit (COA), ang mataas na ahensya sa pagsusuri ng pananalapi ng pamahalaan ng Pilipinas. Ang panahon sa ICFAO 2014 hanggang 2024. Sa loob ng halos isang dekada, mula September 2014 hanggang February 2024, naglingkod si Wamil bilang State Auditor sa ilalim ng Dalubhasang Intelligence and Confidential Funds Audit Office, ICFAO. Ang ICFAO ay nakatoka sa napakasensitibong mandato ng post-auditing sa mga lihim na gastusin ng pamahalaan na nakasara sa paningin ng publiko. Sa kanyang panunungkulan, ang kanyang karera ay sumaklaw sa pamamahala ng tatlong magkakaibang vice-presidente, sina Jejo Marbinay, Leni Robredo, at Sara Duterte. Kasalukuyang tungkulin. Matapos ang kanyang isang dekadang paglilingkod sa ICFAO, lumipat ng tungkulin si Wamil noong February 2024, kasalukuyan siyang naglilingkod bilang Audit Team Leader, ATL, para sa COA sa lungsod ng Pasay, kung saan patuloy niyang pinangungunahan ang pagpapatupad ng pagsunod sa mga panuntunan at mahigpit na pag-aakon. Ang impeachment trial at pambansang pagkilala 2026. Nitong August 2026, naging kilalang pangalan si Attorney Wamil nang tumayo siya sa witness stand sa ika-11 araw ng Senate impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Iniharap siya ng pribadong prosecutor na si Lorna Capunan upang linawin kung paano ginamit ang 612.5 milyong confidential funds ng tanggapan ng Vice Presidente, OVP, at ng Kagawaran ng Edukasyon, DepEd. Ang kanyang testimonya ay naglabas ng ilang kritikal at kapansin-pansing na tuklasan sa audit. Ang nag-iisang VP na may secret funds, nagpatotoo si Wamil na sa tatlong vice-presidente na kanyang na-audit sa loob ng 10 taon, si Sara Duterte lamang ang nakatanggap at gumamit ng nakilang confidential funds. Anomalyang pagpapakawala ng gamot, inihayag niya na ginamit ng OVP ang 40 bilyon mula sa secret funds upang bumili ng mga gamot bilang ganti o gantimpala para sa mga impormante. Sinabi niyang ito ang unang pagkakataon sa kanyang karera na nakakita siya ng ganitong gawain,
at idineklara itong hindi normal at labas sa mga alituntunin ng Joint Circular No. 2015-01. Kawalan ng katibayan ng tagumpay, nagpatotoo si Wamel na nabigo ang OVP na magbigay ng kinakailangang evidence of success o dokumentadong patunay para sa napakalaking bayad sa gantimpala, kung kaya't walang verifikasyon na ang pondo ay nakamit ang lehitimong resulta sa surveillance. Pagtangging tumanggap ng audit memos, inihayag niya na ang OVP ang kauna-unahang ahensya sa kanyang karanasan na noong una ay tumangging formal na tumanggap ng COA Audit Observation Memorandum, AOM. Ang presumption ng personal na paggamit, tinukoy ang mga pamantayang alituntunin sa state auditing, matatag na pinanindigan ni Wamel na kapag ang isang accountable officer ay nabigong maayos na mai-liquidate ang pondo ng bayan, itinatakda ng mga alituntunin ang prima facie presumption na ang pondo ay ginamit para sa personal na pakinabang. Lumalabas man na harap-harapan sa matindi at agresibong cross-examination mula sa mga senador hukom na pabor sa depensa, nakakuha si Attorney Wamel ng malawak na papuri mula sa publiko, mga mambabatas, at mga mamamayan sa pagtayo sa kanyang pinaninindigan, sa pagiging buong-buong nakabatay sa mga dokumento, at sa pagiging ehemplo ng tahimik na katapangan ng isang tapat na lingkod bayan. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!